Late na ba ako? Ayoko, friend. Kanina pa talaga. Grabe, aga stress na naman. Lagi pa lang binayay ko. Ano naman yung pinapakinggan mo? Yung bagong album ni Levi, Goddess. Ikaw, ang ginagawa mo? Ito, para sa school exhibition next month. Nahihirapan na ako kumahat ng subject para sa vision ko. Kung natin yung tinatawag nila ng art block. Pwede naman ako ang mag-volunteer na bilang special subject mo. Pas, baka lalo masira vision ko. Oh, siya mga sa mga ugali. Teka. Nasaan ba si Joey? Ayun, as usual, late na naman. Sorry, nalita ko. Gumawa ko ng pandagdag sa project. Ayan, nagpakita na. Parang exhibit yan, Jory. Tambak ako sa gawain eh. Baka daw ako makasali. Grabe naman, bre. This is our last year. Last chance natin para mag-iwan ng legacy. Sige. Pag-isipan ko, may isang buwan pa naman tayo, di ba? Yan, ganyan dapat, pre. Ipakita mo kung sino ka. Eh, ikaw, Ellie. Ano para kung sa buhay? Patayo ng copy na may library sa second floor. Ako na bahala mag-design ng coffee shop ko, bro. Ano naman? Seryoso? Mamaya ka na kasi. Tira mo ako, ginagawa ko yung position na yung paper natin. Kagabi ko ba ito pinang problema? Kung kailangan mo dyan, baka matulungan na kita. Ano kayo? Tara nga, Leo, mag-tiktok na lang tayo. Grabing cloud chaser to. Kung inaaral mo yung choreo mo, di ba malapit na dance competition mo? Hoy, wag ka! Ako ang gumawa ng koreo namin. Ipapanalo natin. Ipapanalo ko ang school natin, ha? Talaga lang, Enzo. Huwag mo kami kakalimutan, ha? Of course, pre. Hindi ko kayo nakakalimutan. Lalo na pag naging magsikat na tayong lahat, magtuturo tayo sa buong mundo. Lalo na si Fred. Daig pa niyan si Ed Sheeran. Sounds like a plan, guys. Basta hindi tayo magbe-break, ha? Because we're stronger together, di ba? Ama, Oo, kahit ano mangyari, isa lang importante. Hindi tayo mag-iiwanan. Pero para sa ngayon, mag-aaral muna tayo para sa exams. Tama yan, Fred. Kasi isipin nyo, kung sa dami-dami natin exam ngayon, paano may-eric pa tayo at next year dito ulit tayo. So, ayan. Kanina pa kayo? Oo, kanina pa kami dito. Binasic nga lang namin yung test eh. Tagal niya. Oo, ayan na sila. Sabado na bukas. Wala nang pasok. Baliw, may mga kailangan pa nga tayong tapusin ng mga projects. halo nga po. Kala ko makakapagpahinga na. Parang sobrang hirap ang parang bago sa kakaw. Kaya yan, boy. Iwala lang kayo sa sarili mo. Grabe. Ako nga, dinatawag ko si Isal, eh. Tara, ilaw na lang natin. Go. Hey, pre. Saan kayo galing? Bro, Yo, what's up, bro? galing kaming court. Nabilis lang. Nabili mo na pre ako ng soft drinks. Hingi nyo naman. Kita nyo nagtotono ako dito eh. Para saan ba yun, bro? Ginawa ko kasi ito kagabi. Bale, pakinggan nyo na lang.
nakakalungkot lang ano, na sa dinami natin pinagdaanan, parang hindi ko kayang mawala kayo sa aking piling. Paano ba yan? Mukhang alas 7 na. Balikan tayo sa kanila nating lugar. Kahit magkalayo tayo, alam ko na dyan pa rin kayo para sa akin. At kahit anong mangyari, magiging proud ako sa bawat isa sa Each other naman, bro. Oo nga, may mga reunion pa naman tayo. Tara! Tara. Tara siya ba? Alam nyo, sa bawat hakbang ng ating buhay, parang kanta lang yan. May intro, verse, chorus, at bridge. At sa wakas, mayroong outro. Sa akin, ngayon ang oras ng outro, ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang bagong bersyon ng sarili. May mga araw na parang out of tune ako sa mundong ito. May mga problema at mga alon na tila ba'y ginugulo ang ritmo ng aking buhay. Pero sabi nga ng mentor ko, ang buhay ay parang musika. Makakarating ka din sa puntong mapag-iiba mo na ang mga notang malakas sa notang likas. Kaya ngayon, heto ako, handang harapin ang bawat bagong kabanata ng aking buhay. Hindi ko alam kung anong mga kanta ang aawitin ko, pero sigurado ako magiging rock and roll ang bawat nota. Ang aking mga kamay, ito ang aking pangunahing sandata sa paglikha ng mga bagay na may diwa at kabuluhan. At ngayon, narito ako, sa simula ng bagong paglalakbay. Minsan, ang hamon ng buhay ay parang mga bato na tila hindi matutuklasan ang tunay na anyo. At dito sa bagong simula, hindi ko makakalimutan ang salitang ito. Ang buhay ay parang isang marmol. Ito ay dapat ding likhain at pagyamanin. Sa bawat hakbang sa aking bagong paglalakbay, meron akong pangako sa sarili. Ako'y patuloy na magiging manlililok ng buhay sa paraang walang hanggang kong mababatid ang kagandahan at kabuluhan ng bawat pagkakataon. Nandito ako sa maliit na sulok ng aking kwarto, nakapalibot ng mga bunton ng papel at mga hindi tapos na manuskrito. Bawat salita ay isang laban at bawat pangungusap ay isang tagumpay. Pero minsan, pahiramdam ko'y nakipaglaban ako sa agos, nakikipagbuno sa pagtatangkang manatiling nakatayo sa gitna ng alon ng pag-aalinlangan at kawalan katiyakan. Para sa kanila, para sa mga naniniwala sa akin kahit sa mga oras na ako'y nahihirapang maniwala sa sarili ko. Para sa mga taong nagmamahal, nagtitiwala at nag-aalala. Kaya't patuloy ako magsusulat. Hindi sapagkat madali ito, kundi sapagkat ito ang aking pagkatao. Dahil sa bawat kwento, may bahagi ng aking puso ang nakatatak dito. Sige, simulan natin itong paglalakbay sa mundo ng sining. Minsan, parang hirap maghanap ng tamang kulay. Pero hindi naman lahat sa buhay dapat perpekto, di ba? Sabi nga nila, ang buhay ay parang isang larawan. Hindi ba lagi makulay, pero lagi maganda. Sa buhay, minsan kailangan natin mag-adapt. Tulad dito sa pagbibinta, kailangan natin mag-adjust sa bawat pagkakataon. Tulad ng pagpimili ka sa tindahan, di ba? Kunwari, gusto mo ng asul, pero ang titira ay pula. Hindi anong gagawin mo? Simple lang, magiging marunong ka maghalo ng kulay at gawing violet. Problem solved. Sa mundong ito, walang imposible. Tulad ng isang walang kwentang labis, kung ilalagay mo sa tamang kamay, magiging kakaiba. Kaya't maglaro, mangarap, at ipit mo ang buhay mo na may kulay. Pag sumasayaw ako, parang lahat ng problema nawawala. Parang sa tuwing nag-aaral ako ng mga steps sa sayaw, nag-aaral din ako kung paano harapin ang mga problema ko. Kaya kahit gaano kahirap, kaya ko yan. Ganyan dapat, di ba? Matuto kang rumesback, mag-move on, at mag-enjoy pa rin kahit minsan. Sabay-sabay lang silang dumadating. Ganito yan eh. Kahit minsan mabigat, may saya at ligaya pa rin. Parang sa sayaw, may mga steps na challenging,
Pero kapag na-master mo na, mapapasabi ka na lang na, wow, ang sarap sa pakiramdam. Ganyan din dapat sa buhay, di ba? Kapag may problema, sinasabi ko lang, hey problem, tara, isayaw na lang natin to. Itong blueprint na ito ang nagsimula ng bagong kabanata sa buhay ko. Alam nyo, bilang arkitekto, parang life lang din. Dami mong plano, pero minsan, boom! Pila na lang may surprise renovation. Yung tipong pagtapos mo ng i-layout yung bahay ng client mo, biglang sasabihin nila, Architect! Pabago ng konti. Gusto ko lagyan ng rooftop swimming pool. Rooftop swimming pool sa 3rd floor. Parang gusto mo na rin sabihin na, sigurado ka bang pool ang gusto mo o buhay ng mga crocodiles? But, sa lahat ng challenges sa trabaho, hindi pwedeng mawala ng pag-asa. Kapag may problemang dumating, parang puzzle lang yan. Kailangan lang ng tamang pieces at tiyaga. Kahit gaanong kahirap at kagulat-gulat ang trabahong ito, hindi ko papalitan ang arkitektura sa buhay ko. Pagkatapos ng graduation, wala akong ibang inatupag kundi ang maghanap ng trabaho bilang musikero. Hanap ng gig dito, doon. Lahat ng sulok ng Pilipinas ginalugad ko na. Ang hirap pala talaga maghanap. Kung mag-a-abroad naman ako, hindi ko naman kakayanin. Hindi kaya ako confident pag-English. Baka mahampas lang ako ng magiging amo ko doon. Ako naman, after ng graduation, nagtry ako mag-work bilang creator sa isang museum. Wala, pang sideline ba? At Diyos ko, naging favorite work ko na to. Na-inspire tuloy lagi akong pumasok ng maaga. Goal ko rin kasi muna na makatulong kila mama. Side hustle ko na lang din yung pagko-commission ng artwork online. Hirap din kasi. Ako naman, full-time choreographer. Nang sayaw mo lamang. Alang naman ni choreograph ko tula, di ba? Folk dances, P-pop dances, o kahit anong mga sikat na trend ngayon sa TikTok. Name your want and genre. Kaya kong i-indak yan, siya. Well, for me, pasulat-sulat na lang ako dito. Publish ng story, pinapasa ko sa iba't ibang mga public submissions. Wala pa yung big break ko eh. Sa biyahe pa. May tumatangkilik naman na magawa ko. Pero minsan, hindi nila talaga mag-gets yung atake ko. Ako ang inaatake ng pambabash. Pero okay lang. Part na ng work ng pagiging author yan. Ako naman, nagpo-pursue ng work as a field architect. Hectic super. Kahit saan ako magpunta, puro blueprint na lang yata tumatakbo sa utak ko eh. Dagdag mo pa yung mga client mo na wagas maka-request. Tapos, gaghost ka na lang bigla. Pag di ka naman talaga na high blood, kahit di ka napapak ng sandamak-mak na chicharon. Ano ba yan? Mukhang stress na stress kayo sa mga work nyo ah. Buti na lang, didiscover ko ang online selling ng sculptures and furniture. E di ang ending, nakaka-secure ako ng clients. Unti lang, pero makakaraos na. May 400 naman ako a day, tapos bonus na pag nakarami ng benta.
pala. Uy! Long time na kasi ah. Pasok ka, pasok. Sige, sige. Yo, it's Leon! Kompleto na tayo. Ba't ba ang tagal mo, pre? Hindi ko na natagal sagot sa mga tawag at text namin. Nasaan na yung phone mo? Pasensya na bro. Wala pa kasi akong pambili ng phone mula nung nasira yung dati. Wala pa rin akong client ngayong buwan. Pasensya na rin kung nalita ko. Nag-tricycle lang kasi ako. Eh, ba't hindi ka na nakitext sa amin? Ako kaya kay Fred. Para makasabay ka na sa amin. Tsaka, bakit hindi ka pa rin nag-switch ang profession kung lagi na naman ang client rate mo ay tuwing Holy Week at Christmas lang? Not to sound rude pero gusto ko lang maging practical dito. Gusto ko na tumulong sa'yo nung munti ka na ma-feel ang birthday mo ng high school. Sige na guys, let's just chill. It's been a while since we've seen each other and then mag-aaway pa tayo? I don't think that's the best idea. Let's just chill first. Kaya nga kalma muna tayo. Tara, kain na lang muna tayo. Leon! Kuhain muna kayo, baka gutom lang yan. Oh, Leon! This was taken during the student's fair, right? Ba't wala si Fred? I don't know, Fred. May sakit ka ba ng time na to? Or may music lesson ka with your band? Hanggang ngayon pala, hindi niyo pa rin naaalala. Bakit? Ano ba nangyari? Birthday ko kasi yun. Birthday? Sumabay yung birthday ko sa event ng school na sinabi natin, plano natin sa bahay ko yung celebrate. Noong time na yun, naghintay ako ng buong araw pero walang dumating eh. Nabalitaan ko na lang nandun kayo sa event. Si Ellie nasa journalism, si Gio nasa design, si Enzo dance crew. Ikaw, nanonood ka lang dun. Tapos si Leo, nandun sa poster making. Ako, wala lang, naghihintay pa din. Sorry, Fred. If you make it feel that way na hindi ka mahalaga sa amin. We tried naman talaga, kaso wala eh. Hindi talaga kami umabot. Right? Di umabot? 1 month before pa lang, pinlano na natin yung para sa birthday ko. Pero yung school event na 1 week before pa lang, nung nanghihingi sila ng volunteers, umuo agad kayo. Ano ba? Baka sobrang init ang ulo mo. Bakit? Dahil ba sa birthday mo? Ha? Bakit? Nung si Ellie ba, kinonfine, pumunta ka. Bakit? Nung nakita ko kasi, wala ka eh. Nasaan ka noon? Ha? Sorry Fred ha, if I didn't show up that day. Sorry ko lang kasi naramdaman yung pagpapahalaga sa akin. And don't get me wrong guys ha, pero feel ko kasi parang option lang ako sa barkadang to. Remember, nag-aya ako noon na kumain, tapos in-invite nyo lang ako kasi hindi available nun si Enzo. Option? Hindi ka bilong? Hindi pa ba sapat yung pagtanggap namin sa'yo? Yung pagtulong namin at support sa'yo? Pagpromote namin ang hobby mo sa sculpture. Ayan na naman siya, nagmamagaling, nagmamalinis. Leon, drop the act. This is why we're your only friends. Ako ba pabida? Alam mo, siguro totoo pala sinama niyo ako sa grupo niyo para may gumawa ng projects niyo. Wake up, Ellie! Mag-isip ka nga! Palibhasa kasi, ang bilis-bilis niyo na magkasundo while it takes me even an hour for all of you na pakinggan ako. Dapat pala kami sunod sa'yo? Ha? Hindi ba pwedeng may say rin kami? And to say na kinaibigan ka lang namin just for you to make our projects! How generous of you. Ganun ba talaga kababaw ang tingin mo sa amin? No wonder no one tries to befriend you. Kasi ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo! Isa ka pang slow eh. Ang bagal makaintindi. Huwag kasi araw-arawan yung pagkalutang. Gio, sinasabi ko sa'yo, balang araw mamamatay ka sa pagkalutang mo. Di ba na slow? At least I'm not making fun of everything! Anong sinabi mo? Ha? Ha? You're always full of nonsense! Ano? You wanna face me, huh? Come on! Tama na nga! Ikaw, kung hindi mo ginawang big deal ang birthday mo, hindi sana tayo nagkakagulo! Kasalanan ko pa? Ako pa! Stop being the good guy! No wonder you never want to leave that profession of yours kasi sintigas ng batong inuukitan mo yung mukha mo! So may tinatago talaga kayong galit. For all those years na magkakasama tayo, kaya nyo nagawang kimkimi sa mga sarili niyo yan. Mag-isip ka nga! Alam mo sabihin ko sa'yo?
Sinasabi nila ang mga ibong naghahari sa himpapuwid ay sumisimbolo sa kalayaang nais makamit ng lahat. Gusto ko sana isipin na tayong anim yun. Mga ibong matayog ang mararating. Mula pa nung una ay napagmasdan ko ng kayo sa inyong mga suliranin. Kay Chorik sa bawat kapintasan ng kanyang mga obra. Kay Enzo sa bawat halapit tuwing sumasayaw. Kay Leon sa bawat prutsang dumulas at nabitawan, kay Gio sa bawat disenyong kinusumot, at kay Fred sa bawat naputol niyang kwartas. Tila isang natupad na pangarap na makita kayong pumagaspas at bagamat malayo pa, ay malayo na ang inyong napuntahan. Tayo man ay kawan sa simula ng ating paglipad. Patawad sapagkat mukhang mauuna akong humapon. Hindi tulad nyo, mukhang magiging parte na lamang ako ng inyong kahapon. Tila ako'y di biniyayaan ng Panginoon ng katawang magdadala sa akin tungo sa tinatahak nating direksyon. Patawad kung sa liham na ito ninyong pamalalaman, hindi ko na ito ipinababatid sa inyo dahil mula sa inyong mga puso at pagkakilala ko sa inyo. Malamang ay magiging hadlang pa ang karamdamang ito sa kaligayahan nating lahat dahil sa sobrang pag-aalala ninyo. Gayunman ay nais ko ipabatid sa inyo na patuloy aagos ang ilog ng buhay. Hindi nito kayang tumigil dahil lamang sa aking paglisan. Pilit man nating sugurin ay tayo lamang ang masasaktan. Salamat sa makabuluhang paglalakbay natin sa mundo. Mula sa himpapawid ng nais abutin hanggang sa ilog ng pilit sinasalungat. Aking nalaman kung ano ang nararapat. Umakyat ako na hangiti, kaya salamat. At hanggang sa muli. Eli Serrano. Naku, kailangan matapos ko to within this week. Paano to? 150 orders, pero di ko alam kung anong kulay ang babagay sa tema. Kung nandito lang sana si Leon, matutulungan niya akong pumili ng kulay. Kaya lagi akong sold out dati. Magagandang nasa isip niya na color combination. Paano ba yan? Malapit na music fest pero wala pa rin ako stage design. Nice. Hindi lang sana kami nag-aaway. Oh, favorite namin tong tugtugin ni Fred ah. Madalas ito pa ang jamming namin whenever we're stressed sa ACADS. Kung nandito lang si Fred, kanina pa kami nakanta nun. Mapag-open kaya ng dance class this summer. Kaso, hindi kaya ng studio ko ang 100 plus students. Bumili na lang ba ako? O magpatayo na lang ng bago? Naalala ko tuloy si Gio. Napaka out of this world ang kanyang mga designs. If only he was here right now. What? We need to dance for the executives night? No way, pares kalima pa ako. Maybe go for a dance lesson. Mag-week ka pa para mag-aral eh. Dance lesson? Saan na makahanap nun? Di ba may na-mention kang kaibigan na dancer? Ulit pangalan nun? Eko, ay hindi, si Enzo, di ka? Oh, si Enzo. Yeah, si Enzo. I wish we're in a good terms para sana matulungan niya ako. Panahon na siguro para itama ako ang pagkakamali ko. Siguro
Sigurado naman ako yung sasabihin ni Ellie kung nabubuhay pa siya eh. Ellie, matagal na panahon na din. Ba't naman sorry na ako? Ellie, gulong-gulo na ako. Hanggang mo matuloy din ako. Ano kaya ginagawa nila ngayon? Magkaroon man lang sana kami ng time para magkausap-usap. Kailan ko kaya ulit sila makakasama magkape? To the point na, whenever me and Fred would go to a coffee shop, masala pa namin yung preferences nila kaysa sa preferences namin. I miss those days, man. Like, for real. Lord, sana po magkabati-bati na po kami. Hindi ko na po kaya na mawala sila. At di ko na po kakayanin na wala sila. Sorry po kung naging mapagmatas ako ng mga panahong na magkakasama kami uli. Ibalik nyo lang po sila sa akin na magiging lalo ako mabait para sa kanila. Ellie, kausapin mo naman si Lord, oh. Sabihin mo, kurutin yung 4 para magkabati-bati na kami. Bantayan mo na lang kami dito, ha? Miss na kita, bro. Amen. Hello Ellie, musta ka dyan? Sana masaya ka dyan ha. Sa ngayon naman, di pa rin okay ang barkada pero pupunta rin tayo doon. Konting time pa. I'll be quick lang ha, may exhibit pa kasi ako eh. Bawi ako next time ha, promise. Ano Ellie? Musta na? 2 taon na simula nung iniwan mo kami. Dala-dala ko pa din yung bigat ng nagawa ko sa'yo. Patawa dun ah. Dalawin mo naman ako minsan sa panaginip ko. Basta wag mo hihilahin ng pa ako. Tingnan mo ka naman, Ali, oh. Hindi na nakatulog si Fred. Ano? Ako na nga lang ba? Hindi nakadalaw sa'yo? Pasensya ka na, ha? Visit pa kami ng site. Alam mo naman, favorite architect in town. Kaibigan mo. Alam mo bang ilang nakailang client ako ngayong araw? 6. 6! 6. Siguro bang kung nandito ka na ngayon, you're going to be really proud sa akin. Miss na kita, Ellie. Ellie Serrano. Grabe naman pre tong bantay mo. Tulog na tulog eh. Siya, lumaan lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Busy lang talaga ako yung mga linggo. Bibisita ako sa'yo. Promise. Ellie, miss ka na namin. Ba? Dito na natulog. Ellie, musta? Ako, eto, madami na clients. May bago akong phone. Tingnan mo. Hindi yan second hand ha. Bago yan. O ano? Proud ka ba sa akin? Ang barkada, eto. Medyo may gusot pa. Pero, huwag ka mag-alala. May kanya-kanya kaming plansa. Maayos namin to. Ano, una na ako. Bibili pa ako ng materyales para sa bago kong project. Miss you 100 times. Paano ba yan Ellie? Nabisita ka na namin lahat ha?
susunod na bisita namin, bati-bati na kami lahat. Pero sa ngayon, aalis na rin muna ako. Bantayan mo na lang kami ha. Basta ka namin. Gusto ko sana humingi ng tawad. Insensitive ko nun. Pasensya na kung nasigawan ko kayo ha. Alam kong di na may babalik ng sorry ko si Ellie pero ayoko na nga mawala si Ellie tapos mawala pa kay sa akin. Alam ko, marami tayong pinagsamahan, pinagsuluhan, pinagdaanan. Umiyak, tumawa, napagalitan, lahat. Marami tayong mga bagay na nagawa na magkakasama. Akala ko kaya ko pero hindi pala eh. Alam niyo naman na kayo na tumatayo kong kuya, di ba? Di ako papayag na mapupunta na lang sa wala tong pagkakaibigan natin. Nawala lang physically si Ellie, pero di naman siya nawala dito sa atin, di ba? So, let's do our best. Paano yung mga pangarap natin kung di tayo magkakaayos-ayos? Di ba magkakaroon pa ng book fair para kay Ellie? Andun sa libro, ipapublish yung mga artworks natin. Makikilala pa tayo ng buong mundo. Magnininong pa tayo sa mga anak natin, di ba? Basta ako, hindi ako uuwi nang hindi tayo ayos. Sige kayo, papadalaw ko kayo kay Ellie. Sasabihin ko na hilahin paan niyo sa gabi pag di tayo nagbati-bati. Sige na nga, bati niya tayo. Oo, basta sagot mo nga posters namin pag may event ha. Ikaw talaga, Enzo? Hanggang dito ba naman, event pa rin? Eh, ikaw ba? Ilang clients mo ba ngayon? Baka malakas ka lang tuwing holidays, ha? Aba, wag mo akong hinahamon-hamon. Sa loob lang ng isang araw, di ba baba ng 25 ang kliyente ko ha? Kaya ko makapagsabayan sa inyo. Oh, nagko-kompetensya na naman kayo dyan. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Buhatin nyo yan. Dating mga dayo lamang sa isipan ng isa't isa, lahat may pakana sa ligaya na dala nitong mga sandaling napapagdaan ng paiba-iba, ligaw man sa mata ng pagtanda. Sabik ngayon sa mga karanasan, at ngayon ko lang napagtanto. 1, 2, 3, 4. Parang kulang ata tayo. Nako, late na naman si Joe. Grabe ka naman sa late. Na-late, pero konti lang. Finally, kompleto na rin tayo. Siyempre, magaling ka lang sa si Mr. Ellie Serrano. Na lagi na sa food TV pa tayo. Naalala ko tuloy si Mr. Ali Serrano. Isa siyang ganap na author. Isa din nag-publish ng The Greatest of the Six. Angat mo naman Gio, parang broadcaster na dyan na... Pero nakaka-proud talaga si Mr. Elsie. Pero syempre, nakaka-proud kayo. Si Rico Morales, Mr. Enzo Martinez, Mr. Leon Gallego, saka Mr. Giovanni. Nakaka-proud ka, Mr. Frederick Del Mundo. Swerte ko naman guys. Hindi ako makakarating sa point nito kung wala kayo. Ang ihip ng hangin humahampas sa ating mga pisngi na kumikiliti kapag tayo'y dinaraanan ng lungkot, inggitan at galit, mga pasakit sa ating buhay.
ay marami na tayong napapagtanto. Kahit anong init ng araw, basta't ang kasama ko ay ikaw at ikaw at ikaw. Kahit